So ngayon nagkaroon, pinamumukha na rin sa kanya ngayon na ito na yung totoong taong bayan. Alam mo yun, sa totoo lang pag tiningnan mo yung news feeds, yung social media, ang daming masaya. Sobra majority yung masaya ngayon, majority yung nagse-celebrate. Kasi kahit paano na-realize nila na may kakampi pa rin pala talaga tayo. Alam mo yun, hindi sila nagpa-bully dyan kay, alam mo na. Sabi nga ng isa kanina sa Comsec, sabi niya na paano daw gagalaw si VP. Sabi ko, let's not wait on the government to help. Kasi kahit na-defunded si VP, her relief efforts are continuing dahil po sa inyo, sa public, na nagdo-donate, na tumutulong. And because of that, the OVP continues to give relief. Hindi sila nakaasa lang kung ano yung pondong ibinibigay sa kanila. And even if sakalin yung pondo nila, the OVP and VP Sara can still function with our support. Yun yung call to action ko dito sa Comsec, na yung pressure natin, yung ginawa natin during the election, uulitin natin sa 2028. Yung tinulungan natin yung OVP at si VP na makapamigay ng tulong sa mga nasalanta ng nawala disaster. ka na Filipino Leaks. Isang favorite ko pa si Peter Cayetano nung sinabi niyang talunin niyo na lang si Sara sa 2028. Wag nang alam mo yun, talagang yun yung gist nung kanyang, I think, no? Nagpaikot-ikot lahat-lahat, pero at the end of the day, alam mo yun, talunin niyo na lang siya sa 2028 kung talagang gusto niyo siyang tanggalin. Takot nga po Tingin ko alam din po kasi nila yun Ngayon pa lang nila. Diba? Yung malayang nakakapag-ikot si VP, wala na po. Kaya kung magtutuloy-tuloy to, nako. Anyway, Miss Joey, parang sobra-sobra na yung time ko. Mag-drop na po ako. So, ayun. Thank you so much for a productive discussion. Good night. Good night. Okay. Thank you. Good night. Ayan. Ang tawag dito si... Yes, favorite. Si Lapi na parang, talaga naman. Diyos ko po, para ako nahulog sa upuan nung nagsalita siya. Sabi ko pa, ano kaya sabihin ko? Tapos parang half a second lang siya nandun. Tapos umupo na siya ulit. Alam mo yun, Diyos ko po, ano ba ito? Please lang. Alam mo, meron pang pwedeng nakaupo doon na may mas worth pa sa kanya. Bakit ba na-elect pa siya, no? Sa totoo lang. Tapos boring na boring ako sa mga speech ni... anong gusto mo, Pinay and Sweden, anong gusto mo? Nagsasalita siya pero bumoto ng or hindi siya nagsasalita pero nagboto ng yes. Wait lang. Meron ka dyan. Okay. Yan sinabi ko kanina, Miss Pinay. Kaya nga sabi ko, without judgment, na-appreciate ko si Senator Lapid kasi parang hindi siya nagmarunong. Minsan may magandang epekto rin po yung simpleng hindi ko sinasabi ulit hindi ko alam yung kapasidad ni Senator Lapid, pero na-appreciate ko siya doon na hindi siya nagmarunong, unlike ni Soto, lalo na yan. Yung, ay nako. Siguro, lalo ko naisip na niya kung nag-vote siya ng no, tapos wala rin siya sinabi. Diba? At least bumoto siya ng yes. Yes. Actually, hindi siya, bigay daw ng OFW sa I think sa Dubai na nagtatrabaho sa cosmetic. Si San Aimee, tester yung lipstick niya? Binigyan siya ng tester ng lipstick. Naalala ko. Sabi ko, ang ganda naman yun. Sabi ko, ang ganda naman yung lipstick mo, Aimee. Aimee talaga tawag ko, di ba? Para kami. Parang, tinawag na kitang tarantadas with past titles. Charot. Aminin niyo, sobrang tarantada talaga ng speech ni Aimee. Talagang, kinabog niya ako talaga doon to the max. Kinakabahan ako nung mag-isa-isa na sila magsasalita, kinakabahan ako, ano kayo pagsasabihin ng mga ito? Tapos tawang-tawa ako kay Aimee. Alam mo yung, grabe yung impact niya talaga sa akin. So, consistent siya dyan, no? Talagang tinitira niya talaga si Martin. Kahit dati pa na Miss Joey, no? Tapos nagkaroon siya ng, press conference after noon. Parang kanina lang yata yun eh. Tanong din siya. Tapos tama yung sinabi mo, Joey, na may mga planted na mga journalist chuchu doon na yung mga tanong nila, hello, ano ba yun? Di ba? Ulit-ulit na parang, sabi ko, ano ba itong mga, nako. Miss Joey, bago ko bumaba, naputol yung sasabihin mo tungkol kay Soto. May sasabihin ka kanina. Kasi punyemas kasi siya talaga eh. Pati pa yung sa matinik na gano'n na sinagot ni Senator Marcoleta na sa kalsada po ako dadaan at nakasapatos ako. Parang, diba? Parang, malamang itong si Soto, nakapangako yan to someone. Or Oo.
Feeling ko Ganyan. din, Magsugod bahay na lang nakapangako siya. siya Diyos ko. na at least tinry niya. Parang, gagawin natin. Talo eh. Parang gano'n. Meron pa Oo. At siyang saka yung mga alam mo yun, linyahan na, yung dating artistang-artista, Opo, yung mga kasi galaw, yung galaw ng hindi, mukha, Miss Pinay, yung di linyahan ba? niya na Yung sa kamay niya, nababurden daw nakailaw siya. yung kamay niya, yung Opo. shoulders. Wait lang kasi. Yung artistang-artista. May showmanship, ano? Oo. No? Ayan. Tapos, Meron mo sinasabi kasi? Hindi po yung sinabi niya na na-burden daw siya nung ayaw pa rin niya talagang umano. Nababurden daw po siya na doon ako naiirita yung saan ka nababurden? Anong sino bang pinaglalaban mo, kami ba? Parang kasi syempre may ano pa po, may hangover pa ako sa kanya dahil lumaki ako ng tumutulong sila. Yung parang nagtatalo yung ano, pinagtatanggol ko pa siya sa mga kababata ko dati kapag binaba siya sa Facebook. Tapos parang kahapon ko napatunayan na chinat nga ako nung friend ko na, may post ka sa Facebook ngayon na naniniwala ka na sa akin. That was 10 years ago, sinabi ko na sa'yo yan, hindi ka naniniwala, ganyan. O diba, sabi ko, okay, sorry. Di ba may statement nga si Senator Risa na yung sa error. Sabi ako din, nagkamali din ako. Sorry, I humble myself. Ayun po. Anyway, bababa ako talaga at ang bulilit ko, nagagalit na si Joey. 2:00 na. Okay. Good night ano po. may question ako, ano naman in-inject ni Hontiveros ko sa ABS-CBN? Parang nagulat, ano naman yung sa ABS-CBN na meron daw din sila parang, ano yung may manifesto sila, sinasabi nila na parang mali ba? May mga mali dun sa decision ng Supreme Court. Ano yun? May sinabi si Hontiveros nun about sa ABS-CBN. Na Ito binibigyan yung sa recent, itong hearing? Oo. Na may sentimiento ang ABS-CBN. Hindi lang maraming mga iba't ibang mga parang hindi ba organization ang tawag doon. Meron siyang sinabi, may binanggit siya eh. Parang na-miss ko yata yun. Hindi ko na ano. Tapos naisip ko, bakit naman kailangan isama pa yung, ano naman kung anong Paparinig siya kasi andyan si Marcoleta. Di ba nga si Marcoleta yung isa sa mga main reasons kung bakit napasara ang ABS-CBN. Ayun. Hindi ba pag-dismiss, acknowledgement yun ng complaint? Sabi ng SC, void ab initio nga, sabi ni Patricia. Hindi pa, sa court naman kasi, kapag kunwari, dinismiss mo siya due to lack of jurisdiction, hindi siya yung acknowledgement ng complaint. Kasi ibig sabihin, parang, hindi siya acknowledgement ng complaint na valid yung complaint. Kumbaga, lack of jurisdiction nga eh. Wala kami authority, wala yung complaint mo na yan. Hindi siya, kasi parang itong sinasabi niyo na to, ito yung rules kasi na kapag kunwari nagpunta ka sa court, pag humihingi ka ng remedy, tapos binigyan ka ng remedy ng court na yon, it is like an acknowledgement na valid yung acknowledgement ng court na at nung tao na ina-acknowledge niya yung authority ng court at yung court ina-acknowledge niya yung problem nung tao na nag-seek ng redress. Di ba parang yan yung gusto ninyo na rule na i-impose doon. However, except for lack of jurisdiction, hindi yun, you cannot take it as a recognition na valid yung complaint. Kasi nga, yun nga yung reason mo to dismiss, lack of jurisdiction. Walang authority. Walang authority maybe because mali yung pinuntahan na court or yun nga, dahil yung complaint ay invalid. Ganyan. Ayun. So, meron akong question. So, ngayon, tapos na i-archive na yung impeachment complaint. So, ngayon, does it mean na out of the hook na ba si Sara? Hindi pa, di ba? Medal next year, pwede pa sila mag-file. Oo, February 6. That's going to be an entirely different, That's going to be an entirely different, But can they use the same grounds of impeachment? Hindi naman kasi nag-decide on merits eh. So parang for me, theoretically, they can still refile it. They can just refile it sa Feb 6. Ganon. Pero ang ano naman doon, putya, dami yung time, gagamitin niyo ulit. Mag-prepare na lang kayo ng bago, 'di ba? Mag-prepare na lang kayo. Correct. Gagamitin niyo yan. I mean, Mary Grace Piatos pa rin. Maghanap kayo ng iba. Oo. Ganon. Correct. Pero iba na ang theoretically, yes they can kasi hindi naman nag-decide on merits doon sa impeachment na final nila. So I think pwede pang gamitin yung itong complaint na to, itong na-declare nga na violative ng 1-year bar rule. Pwede pa nilang gamitin yan. Tapos i-refile nila ng Feb 6, ganun. Pero ba sinabi ni Sara na hinahayaan niya lang yung proseso na gumulong? Kaya hindi siya nagsasalita, nahayaan din niya yung mga nagkakamali.
Kasi tingin ko nakita niya yung mga flaws eh. Oo. Start pa lang, nakita niya na yung mga flaws eh. So parang, kaya di ba parang sinabi niya, una pa lang, alam na nila yung kailangan nilang gawin. Di ba? Sabi niya gano'n, inano ko na, ganyan-ganyan. Yun kasi nakakatakot kay Inday. Si Inday, di ba parang ang criticism rin sa kanya, minsan ang bagal niya mag-decide. Di ba? Yung parang, ano ba naman to? Kagaya nun, nung bago niya iwanan si Bongbong Marcos, parang lahat tayo galit na galit kay Bongbong Marcos, siya na lang yung hindi galit, di ba? Oo, totoo. Siya na lang yung hindi galit, ganyan. Ang nakakatakot kasi kay Inday, si Inday, pagka meron siya sinabi at nagsalita siya about it, 100%, pag sinabi niya sigurado siya talaga. 'Di ba? Yung talagang alam niya talaga yung mangyayari, gano'n. It doesn't happen very often, pero that gives weight dun sa commitment, dun sa ano, sa stand niya kapag sinabi niya, alam ko kasi ganito at ganito ang gagawin ko kasi napag-aralan ko na 'yan, ganyan. So pagka nagbitaw siya ng ganyan, more or less talagang, 'di ba, pasok sa banga. Yun nakakatakot. Ay, wag mo na kakalabanin pag sinabi niya napag-aralan niya na. Ganon. Ayun. Anyway, siya. Ano ka ba? Diyan ka lang ha. Meron ka, baka mamaya meron ka pang gustong sabihin later on. Pwede natin pagsabihin sila, para you can also react to what they're going to say. Ayan. I am invincible. Hello? Hello, good evening. Naririnig po ba ako? Naririnig. Yes, hi, good evening. Ayun. Actually, Miss Joey and I, shoutout nga pala kay Ka-Moisture. Yun lang. Nga pala, hindi ko pa napanood ng buo yung pinaka-deliberation eh. So, may mga clips lang ako nakita. But I really appreciate yung naging outcome. Kasi yun lang naman talaga inaantay natin eh. Yung ma-validate yung taong bayan na sinasabi ng mga kakampwet. Yung kabilang side, na feeling nila sila lang taong bayan. But, you know, yung paano dineliver ni kay Amy talaga ako. As in, dineliver niya yung gusto natin iparating. Sa totoo lang yun talaga yun eh. Ang bait pa nga nung pagkakasabi niya, pero kung talagang normal na tao yun, babardagurin lang na sila na, ikaw, speaker, hindi ka namin gusto, walang may gusto sa'yo. Tigilan mo na yung pagiging ambisyoso mo kasi kitang-kita naman na yung ginagawa mong yan is clear as water na lang talaga siya, political lang siya. You know, ay may kalaban, kaya nga ginawa mo rin yan sa distrito mo, dahil alam mo matatalo ka, pinag-disqualify mo yung kalaban mo. So it's just, a bigger, step kasi magastos, di ba? Magastos siya. So kaya yan umiyak ngayon dahil alam niya, mabubutas na naman ang bulsa niya. Another, na naman to, bayad na naman to sa mga yung February 6 yung February 6, wala yung Supreme Court decision, wala yung So kapag kunwari, nag-start sila ng another impeachment sa February 6, 2026, yun nga, total new initiation yun. Oo. Yes. So bagong bayaran, bagong Yes. Kasi yung iniiyak niya, parang gusto niya mangyari, hindi na magkaroon ng deliberation na maiano siya ulit kung maitatawid dito sa 28th Congress. Kasi parang, alam mo yun, ito na yun. Wala na karapatan parang ipabasa sa 28th Congress. Kasi nga, ito na yun. Ito na yung majority, ganyan. Yun yung gusto niya i-impose eh. Na siya yung batas. Ito na yung mangyayari. Kasi, ang gastos na naman yan, ang flood control project na naman yung mga yung pasusukahin tayo niyan. Diba? So, ibig sabihin yung susunod na pag nag-file sila ulit, another bayaran na naman yun. Eh, hindi ba pwede naman na i-refund muna nila yung i-refund kaya yung dati? Kasi hindi naman nag-progress yung 19. Wala pwede may refund. Meron bang refund sa ganyang world? Siyempre, wala naman. Oh my God. 19 Congress, naman ng Pilipinas. Diba? Garapalan yung mga ayu-ayuda, talagang in-all out nila yung pamudmod. Kasi parang sigurado sila sa mga pinagagawa nila. Hindi naman nila sinunod yung mechanics ng impeachment proceedings eh. Ngayon, nagsisisihan sila. So, ang niyan, syempre, alam lang naman nung isa, gastos, magpaano, ganito gawin natin, pamudmod tayo, another gastos na naman yung 28th Congress yan. Kaya hindi na niya afford. Kaya si Prime Minister Kim Bonjing, nag-uumiyak yan, nagtatantrums yan, kasi kung hindi to, nagawa niya na, di ba, kung gumastos na siya ng todo, bago pa mag-2028, pupondo na naman yan, syempre, lalaban hanggang maubos na naman siya, tapos 2028, wala na siyang pantakbo. Ngayon, alam mo yung pinaka-concern ko dyan,
bago yung may tanong ako kasi, pero bago yon, sobrang na-appreciate ko si Amy na finally, 'di ba, kahit paano nakarinig na tayo sa kanya na talagang niya na, sinabihan niya na in a way na yung terminology ng isang Ano na yan ang tawag dito? Before pa yung PI pa lang. PI pa lang binabanatan niya na si Martin. Hindi lang niya todo Hindi lang talaga kasi alam mo nila, she's still No, that's not true. That's not true. Binabanatan niya nung iba. Yung PI, yung People's Initiative, sinunog niya doon si Martin ng bonggang-bongga. Inilabas nga niya yung text nung staff niya na tinetext niya yung mga congressman na inilabas niya yun. So, inilabas niya sinunog yan na parang, itatanggi mo yan? Ayan, ayan yung proof, ganun. Inano niya na yan. Siguro kasi a lot of people really feel na, yung parang bad trip sila kay Amy and they are not hearing the words that they expect from Amy. So parang ang feeling ng iba, hindi pa siya feisty kay Martin. Pero actually, very feisty siya kay Martin. Lalong-lalo na nung PI. Nung kasagsagan ng PI. Actually, kaunti lang yung na-follow ko dun sa PI kasi yun talaga siya yung nagbulgar nun Kaya na-booking yung PI na yan Pero finally, yun nga, para kasi yung sa akin nung mga panahon na yun, hindi pa talaga niya binabanatan ng mga terminologies na palitan nyo na lang yan, alisin nyo yan, wala namang may gusto dyan Parang ganon. So ngayon nagkaroon, pinamumukha na rin sa kanya ngayon na ito na yung totoong taong bayan. Alam mo yun, sa totoo lang pag tiningnan mo yung news feeds, yung social media, ang daming masaya. Sobra majority yung masaya ngayon, majority yung nagse-celebrate. Kasi kahit paano na-realize nila na may kakampi pa rin pala talaga tayo. Alam mo yun, hindi sila nagpa-bully dyan kay, alam mo na. But I have a question. Meron bang pagiging, kunyari, ito na nga. may settings ba ng constitution na pwedeng mawala na yung House of Representatives? May ganun bang example? Like anong setting siya? Wala. Kasi unimpeachable government, diba? Unimpeachable yung mga Congress Ha? Unimpeachable kasi diba ang congressman, yung mga congress ba, hindi sila impeachable. Talagang may House Speaker pala, hindi siya impeachable, diba? Parang ang pinaka last resort na lang dyan is magbobotohan talaga yung House of Representatives kung sino yung magiging House Speaker. Kaya ginawa nila kay Teves, i-ethics committee yung congressman, tapos ganun. So, ganun lang, wala na, tapos pasahod natin yan, ang dami-dami nila dun. Yung iba doon, mga bata pa, mga legal cross. Sinasabi ko, diba? Yun yung paulit-ulit ko sinasabi sa live. Ang problema sa legislature, wala yung accountability measure. Na kapag kunwari, gusto mo nang tanggalin yung congressman mo dahil walang ginawa, kundi magbaba ng ayuda, yung mga ganun bagay. Wala siyang hindi niya ginagawa yung pangako niya, or let's say, yung kanyang pinramis na i-carry out niya na stand, hindi yun ang ginawa niyang stand sa Congress. There's no way that you can punish your congressman. Tatapusin niya yung 3 years. Pwede sana siyang i-ethics committee, kaso nga lang, wala namang na-ethics committee, si Teves lang ang na-ethics committee. Ano pa nga yun Perasahan pa yun yung kanya hindi ko na sinasabing wala rin namang kasalanan si Congressman Teves, kasi parang may trigger point yun, but talagang inano rin siya, talagang minadali din yung pag sa kanya. Hindi rin naman talaga doon. Yung sa kanya. Ang point is, because your question was, merong bang way para palayasin at tsugihin yung mga kongresista or yung mga senador? Meron, through ethics committee. So yung ethics committee, they can discipline their own. They can discipline their own kind. Ayun nga lang ang problema. Kumikilos pa ang ethics committee? Hindi. Because they're not going to punish one of their own unless meron kang ganong kontrobersya na kagaya nung kay Teves na nag-aagawan sa gambling business, whatever. Ganun. Ang ko kasi, kunyari, may ethics committee nga tayo, tatanggalin lang naman nila yung pangilang-ilang kongresista. Wala bang way na like yung mismong, yung House of Congress, House of Representatives, ma-abolish na talaga yun? Parang wala ng Congress. Gano'n ka, mag-revolution ka. Reform. Paano yung sinabi ni PRR? Di naalala mo yun? Nasa SONA ba siya or something na? Oo, yung revolutionary government. Hindi, parang sabi niya, lahat ng mga nandito, parang gano'n, lahat, mga kura, maraming, yung gano'n na sana, yung lumindol na.
dahil ang pinaka-corrupt ay naandito sa lugar na ito. Parang something like that. Parang bumuho na lang, no? Oo. Sana gunawin na lang sila mismo. Na yung, kunyari, dadating man yung the big one, sila lang talaga yung maapektan. Yun lang. Sa kanilang. And, So, yun lang. ayan. So, yun lang naman yung ano ko. Now, masaya ako sa nangyari. Kasi, Hindi ko maintindihan yung mga nagme-menos ng pag-archive na, of course, syempre, yung iba gusto nila outright dismissal kasi para wala nang lingon-lingon, ganyan-ganyan. Kaso nga lang kasi, pag dismissal, hindi amenable yung ibang mga, kaya nga sa plenaryo, kailangan talaga nagbi-build ka ng consensus. Ano yung most agreeable na position for everyone. Ganon. Kung kunwari, sige, pipilit mo motion to dismiss, ganyan-ganyan. Paano kung hindi nga agreeable yung iba? Like, for example, some will say na, ayaw namin ng motion to dismiss kasi pag dinismiss mo, ibig sabihin, ni-recognize mo yung complaint. Yung meron silang mga ganyang issue na parang they want to be technical about it, ganon, na sana, pwede naman na sana hindi gamitin yung technicality. Agree naman sila, kaso nga lang, yung technicality, dun lang sila may problema. So, hanapan mo talaga ng way para you can accommodate everyone. Oo. Kaya nga, di ba, kahit naman si Marcoleta, sinabi niya na, well, whatever, ang importante, provide closure on this. Provide closure on issue na hindi po pwede na it's always hanging on the hanging in the air, floating in the air yung problema din sa impeachment. Agree ako dun sa sinasabi mo kasi nga iniisip ko din kung halimbawa ang pinush talaga yung dismissal, baka hindi naging 19 yung mga nag-yes eh. 'Di ba? Baka mamaya kasi iba katulad, I'm sure si Legarda parang ganun din siya, parang meron siyang mga meron siyang nag-yes siya pero meron din siyang inexplain niya kung nag-agree siya na kasi parang dahil nga hindi i-dismiss. Pero meron din si yung Tulfo na hindi ibig sabihin nun, alam mo yon, na kailangan mananagot pa rin dapat si Sara kung sakali may makita talagang. So, I think maganda na talaga na in archive kasi kung hindi baka hindi pa nag-19 yun. Kasi alam ko, yung ginawa nilang impeachment case na yan, trabahong tamad yan eh. Hindi nila talaga inaaral mabuti muna yung mechanics bago nila talagang minadali para lang may masabi na na gumagawa na sila ng hakbang just to alam mo yun, para mawala sa landas nila tong syempre si Sara, dahil threat naman talaga siya. Hindi nila expect kasi yung kanya-kanyang pasikatan yung mga grupo para ma-impeach si Inday. Yes, yun lang naman ang saloobin ko, but thank you so much for giving me the floor. Masaya ako ngayon. Birthday wish ko, sana it's si Prime Minister Kim Bonjing ay magkaroon na siya ng sarili niyang Republic of Tantrums. So, kanya na yon. Bye-bye. Thank you so much. Thank you po. Bye-bye. Ayun. Kaya nga put on the table means put on hold. Temporarily put on hold. Parang i-defer. Ayun, i-defer. Tatanggalin lang dun sa things to do for today. Tatanggalin lang siya sa things to do. Ganyan. Ayun. Anyway, ayan. Ang tawag dito, Belle from Davao, ikaw na yung next kanina kasi nalalaglag kayo. Hello, Belle. Hi, Miss Joey. Hi, Miss Sass. Hello. Oo, nanood po ako, as in, napuyat ako kasi nga magbaliktad yung oras. So, pinuyatan ko yun, which is very worth it naman po, yung pagpuyat. Wait po. And then, ang point ko lang po ngayon, nakita ko, like, parang bumabawi si Cheese from what he did from the 19th Congress. Ngayon sa 20th Congress. And then, ang ano ko din is, what if bumabawi siya alang-alang sa kanyang career. Yes. Pero naisip ko po, what if po kung si Soto yung naging Senate President, would it be the same outcome po in terms of this votation? Yun yung parang big question ko. Kasi seeing how Soto is being parang pro to, no, put it on hold, hintayin natin ang result, even though twice na naglabas ang SC ng point nila na immediate executory yung dismiss, not dismissal, but yun nga unconstitutional ng impeachment. So yun yung question ko, what if siya ang naging Senate President, would it be the same thing? Hindi yan, may na kasi yan, meron na siyang napangakuan. Meron siyang napangakuan. Nagbabayad ng utang na loob si Kaya nga po. Pero yun, I have high hopes for the Senate this time. And then it feels like si Marcoleta, alam mo parang nabuhay si Miriam in a boy version. Well, welcome Marcoleta in Philippine Senate.
Kaya nga. Tapos nag-stand up din sa akin yung, hindi ko na maalala yung exact words ni Risa kanina, but it's about yung mga, about like, yung mga, what do you call this one, victims daw, about sa mga, something like that. Tapos naisip ko, ikaw nga, di ba, nag-ano ka ng mga tanim, ang tawag nito? Not victims. Witness, something like that. May sinabi siya about sa speech niya about. Tapos sabi ko, ikaw nga 'di ba nagtanim witness ka, hindi until now parang ongoing pa rin yung issue about it. At walang nagtatanong. Yun nga. So, well, yun lang nano ko kanina. Tapos ayun, yung parang sampal sa mga antay yung speech ni Cheese Escudero. And then, Cayetanos are not Actually, senators for nothing. dito, ito yung moment na we prod Cheese Escudero. Kasi naghahanap si Cheese Escudero ng support base eh. Di ba kanina, nung start ng live, yung mga hindi nakaabot, si Cheese is losing support base. Kasi nga, di ba, tayo bad trip tayo sa kanya ng 19th Congress dahil cupbearer nga siya ni Lisa. Aside from the cupbearer, yung during the hearing din ni Senator Amy. Yeah, yun yung consequences ng pagiging cupbearer niya na parang ano ba to kaya naman pala din kasi yung mga bataan ni Lisa kailangan mong paboran or alam mo yun yung ganung eksena. So ngayon dahil galit na galit tayo nung hindi natin mapatawad si Cheese Escudero doon. Ganon. Tapos ngayon itong si Cheese, I think, ang stand naman talaga niya is that ayaw niyang i-impeach si Inday. So ngayon, nung nagiging na siya, nung wala na siyang choice kundi i-explain kung bakit ayaw niyang mag-proceed dito sa impeachment trial, galit na galit na ngayon sa kanya ang mainstream media, ang yellow at saka mga pink na gusto mawala si Inday sa landas nila. So ngayon, ang kawawang Cheese, wala na siyang pupuntahan, di ba? Wala siyang pupuntahan. So therefore, itong specific na moment na to, I think Cheese knows na kailangan niya ng pasabog para maging palatable siya uli sa mga Duterte. Ngayon, if you're going to ask me, what do I think doon sa ginawa ni Cheese? Well, it's a welcome development kasi whether nagpapapogi ka lang or nag-benefit tayo doon sa ginawa niya, 'di ba? Benefit tayo sa ginawa niya. And at the end of the day, pag politics pinag-uusapan natin, we look at the benefit that we're going to get out of specific action. Ganon. Kasi wala naman talagang way para lahat ng as in lahat, walang exemption. Lahat ng tao sa Philippine politics, mangga. Opo. Kaya, lahat yan. And then, so ngayon, pumili tayo ng manggang magaling. Diba? Ginalingan ni Cheese yung niya, yung Emmy niya dito sa sige, go. Tapos, ayun din, yung post ni Miss Sass. So, sabi ko, so tong mga senator na to, lahat ng gumamit ng mga supremes, talagang nagpa-follow kay Miss Sass. Si Miss Sass talaga yun eh. And then, one more thing, ito na yung last point ko. Kasi nakita ko yung post ni Tio about, so talagang binabantayan siya ni Risa. All eyes on him si Risa Contiveros. Like, si Tio Moreno lang yan. Pero, like, alam mo, parang ang laki ng ni Tio sa kanya. And, of course, yung sagutan nila ni Senator Marcoleta kanina, I was like, parang, no, you don't question Senator Marcoleta that way. Na parang, he knows his turf and then, yun, napahiya siya. Anyway, lang yun, debate at your own risk na lang, pagkasikong Marcoleta. Kaya nga po. So, yeah, I have high hopes for the Senate this time and then I hope magtuloy-tuloy na yung mga ganitong good news. And hopefully, sana sunod na yung kay PRRD. Na, alin yung... I mean, good news for PRRD. I mean, this is a good news for Sara na tanggal tinik na to and I mean, I'm sure tanggal tinik din to for PRRD kasi for sure iniisip niya din to and this is a breath of fresh air for him. So, I hope for the next coming days or weeks, sana the good news is about him na. Sana. Kaya nga po. Yun lang naman po. Oo. Ayan. Thank you, Belle from Davao. Thank you, Miss Joey. Thank you, Miss Sass. Po. Thank you. Filipino Leaks. Wait lang. Si Neon. Hello, Neo. Ay, hello. Ay, good morning pala. Ayun lang sa akin siguro. Ayun. Welcome back. Tapos, ayun nga, yung sa akin yung, siguro highlights ko na lang. Siguro magbibigay ako ng 5 dun sa hearing kahapon yung breakout debut ni
Marcoleta kahapon. Shane talaga siya. Tapos another ano rin, unsung hero din si APC. And then yun rin yung star din yung statement ni Amy dun sa about kay Kim Bonjing. I think sila sa Amy, ano talaga sila, dismissal talaga yung gusto nila. Gusto nila yung ano talaga, dead, buried, no revival, 0% of resuscitation. Ganon. Yun talaga yung ano nila, obvious naman na ganun yung stand nung mga even Senator Bato kasi tinanong namin siya, saan masaya kayo sa archive? Okay na kayo sa archive? Sabi niya, hindi, dismissal talaga. Yun talaga ang gusto nila. Pati si Robin Padilla, di ba? Robin Padilla, si Bato, tapos si Duterte Black, I think. Yung Duterte Black talagang dismissal talaga. Yung parang, well, of course, that's the best way to, if that happened, perfect na talaga yung day natin nung sige, archive. Archive, tingnan natin. So parang, patay na, pero ibuburol lang, ganun. Nang ilang hanggang magsalita yung SC about the MR. Ayun. Anyway, yes, Neo, may dito? Ayun, yung siguro pang-apat ko rin siguro na highlight yung stand ni Cheese. Ayun, yung isa rin sa mga highlights din. Then yung last siguro yung ano pa ba? Yung lipstick ni Amy. yun yung last ko na highlight eh. Pero yung honorable mention ko dun si Laroy nagwanson kahapon eh. Tsaka yung doon rin kayo kahapon dun sa nagulat mo din ako. Ayun. Tapos siguro kasi 'di ba since yun nga na archive na nga yung impeachment, no? Siguro parang ang naisip ko kasi dito, ayun nga, parang may nag-mention kanina na ipa-file nila ulit yung impeachment case, and then another case na ulit yun. Pwede nilang i-file sa February 6. February 6. Pwede nilang i-reload, pwede nilang ikasa ulit yung impeachment, pero another bayad na naman yun eh. Another budol na naman sa budget yun. So, pero mahirap ng i-mount yun. Yung impeachment second time around is gonna be very difficult for them to mount. Kasi at that point, you're not just talking about soft projects. You're not just talking about ayuda-ayuda. Kasi lahat ng babayaran nila, alam na nila na may political cost na kaakibat yan. Ang political cost, hindi yun nababayaran. So pag minonetize mo yung political cost, 'di ba? It's going to be very, very expensive. So yung susunod na impeachment, magiging sobrang mahal niyan. So kung saan nila kunin yung pera, hindi natin alam. Pero yun nga, kasi kanina may nag-mention about dun nga. Tapos pumasok sa isip ko, di ba meron pang pending na oral arguments doon sa Supreme Court about sa 2025 budget? Di ba hindi pa nga ata ginagalaw ng Supreme Court yun? Yun, mahihirapan sila lalo once na gumalaw yung baso doon, di ba? Oo. Hindi natin alam. Kasi, what if ang mangyari, tawag dito? Hindi nga nila dinidesisyonan di ba? Tapos ang sabi ni Bongbong, yung 2026 budget, kung kinakailangang i-veto ko yung budget or kailangang mag-reenacted budget tayo, gagawin ko. So ngayon, actually, yung non-action nila dito sa budget ng 2025, baka mas makabuti pa yun kasi pagka kinatay ni Bongbong Marcos yung 2026 budget, reenacted budget tayo. Tapos yung budget na yun would be the 2025 budget. Ayun lang, yung mag-work pa sa advantage nila yung... Oo, mag-work pa sa advantage nila. Ayun. Pero ang mahihirapan na rin sila kasi mukhang yung iba dyan, dodoblehin na nila yung singil nila kasi syempre another... magiging expensive talaga. Magiging mas expensive talaga. Parang gagamble na naman sila for another time kasi sumugal na sila nung una, yung iba ang daming hindi pinalad. So, sila ulit ngayon, doble na rin yung risk and then doble din dapat yung balik, yung reward para sa kanila. So, ayun nga. And then yun nga, kumbaga feeling ko rin parang naalala ko lang rin yung sinabi ni Sas last year na na darating rin yung time, parang simula ngayon at this point in time until 2028, diyan na maglalabasan yung mga may magbabalik tarang na yung mga dating kakampi nila, like ngayon yung mga allies nila ngayon, may mga marami diyan babaliktad na like nakita na natin sila Toby Tiangco, sila Albi Benitez, may mga shifting alliances na sila nang ginagawa diyan kumbaga parang makikita natin yung magiging maraming mga like power dynamics na magpi-play out from this point in time until 2028, which is yun ngayon talaga. So marami talaga plot twist. Ayun. Sabi ni may reaction pala si Martin sa archiving. Let's be clear, the filing of the complaint was not rushed. What was rushed remarkably was its burial. This moment will be remembered, and when it is,
hope it will be said that the House stood its ground, that we honored our constitutional duty, that we acted not for ourselves but for the Filipino. Diyos ko. Flowery words naman. Talaga you acted for the Filipino people. Ewan ko sa'yo. Tigil-tigil lang. We do not rise against the Senate. We rise for the Republic. Tuloy ang laban for the Constitution. Kadiri. Ayun. Pero naman, di ba yung interview ni Toby Tiangco kay Karen, interview ni Karen Nakita ko Darling rin kay Toby Tiangco. Nakita ko din yun yung parang ginagawa ko. Oo, na gusto niya talagang yung 2025. Tingnan muna yung bago magpunta dun sa 2026. Actually, yung interview na yon, yung kay Toby Tiangco, nagtataka ako kasi parang feeling ko Pro yun, BBM yun. ploy lang yun to save BBM. Nakita nyo battering BBM while throwing under the bus yung small committee and but not even naming Romualdez. Sinabi ni BBM? O ni Toby? Ni Titi. Ni Toby, oo. Ayun. Halata So, yung si galawang Toby, parang feeling ko, yung ginagawa ni Toby, tinatry lang niyang i-shield si BBM sa mga possible na transgression ni Martin Romualdez moving forward. Yung mga mabibisto kay Martin Romualdez. So, kaya parang ganun lang yung, ganun yung atake ni Toby Tiangco. Sineset up niya na. Sineset up niya na ang safety ni Bongbong. Ganun. May safety net na pala siya, BBM. Anyway, yun lang yung sa akin. Ayan. Ayan. Thank you. Hello, Filipino Leaks. Hi, Miss Joey. Hi, Miss Has. And sa lahat po na nasa taas and nasa concert, magandang madaling araw na. So, yun po, yung sa akin, medyo iba yung take ko. Kasi expected naman yung outcome. In fact, dapat hindi na nagsimula to. And we've known all along. Pero we were just looking for a champion. And number one, yung isa sa mga unsung heroes dito, yun nga, yung tumulong kay Inday na mag-file ng case sa SC. Kasi this gave way for SC to really have that unanimous ruling. Ayan, si Daryl. Ayan po. And then yun nga, yung second, we really did well. No? You need, dapat i-appreciate that natin yung sarili natin na we really did a great job on putting the right person sa Senate. Bakit? Kasi kung nakita nyo yung laro kahapon sa Senate, we placed Marcoleta in a really good position. Why? Kung si APC lang yun, medyo mabigat. Wala siyang katimbang. Hindi lang nila mabablock yung microphone kung isa lang siya. And he may be so eloquent with the gift of gab. Pero pag mag-isa ka lang kasi, the others have the opportunity to attack. Kaya nakita nyo may pa-question and answer pa sila ni Marcoleta. So they occupied both microphones to give that strong message across. Di ba? Parang he answered, okay, mahihirapan ba mag-file ng impeachment? No, nagsasadula sila. Ano pa yung mga other questions na yung lahat ng mga legal topics, yung debate na nangyari since this impeachment has happened, sinagot nila during that time. Even yung mga, yung ginawa din, sumakay din si Cheese kasi parang naging third persona si Cheese ng legal expert na nag-educate sa atin. And yun nga, they stood their ground. So yung parang yung effect sa akin kahapon was that I expected the outcome and dapat naman yun yung mangyari kasi this impeachment should have never happened. And yung dating sa akin was I'm both comforted that finally after SC did its thing, the Senate stood its ground. At the same time, medyo alarmed ako. Bakit ako alarmed? Kasi di ba may ilang taon lang yung iba. And nakita natin sa pinakita kahapon na may 6 years pa itong mga nagbobobohang mga senators na ito. Naisipin mo, and I commented earlier sa ni Miss Joey na, okay, the Philippines will suffer these lawmakers na lawbreakers na mga patawa na ang bobobo, bakit nandyan kayo sa posisyon na yan. And APC has already echoed. Hindi to dapat pinag-uusapan natin because this is just diverting us to the issues. And I would exactly, to quote APC, nalulunod na taong bayan and we're supposed to be investigating that. We're supposed to be addressing that. Kasi lahat na nakalatag na. Filipino Leaks, isa sa pinakamagandang sinabi ni APC, yung I don't think yung mga nandiyan sa minority, I don't think na ganyan pa rin ang stand ninyo kung si BBM ang naka-post for impeachment. So kumbaga parang it really makes it very, very clear na yung ginagawa nyo ngayon is highly political.
'Diba? Kasi if you are confident that you're going to apply the same rules to everyone, that you are really after equal protection and due process, ganyan. Hindi magbabago yung magbabago yung inyong posisyon, gano'n. Kung si Bongbong Marcos yung leeg niya yung nasa deck, hindi naman kayo magiging ganyan katapang 'di ba? Ayun. Yes po. And then yun nga 'di ba sinabi ko na how we did a great job putting Marcoleta there. Right now with a really well-spoken and loud voice na legal expert sa Senate, ang isa sa nakikita ko is that Amy Marcos now has a room to do her own plays. And yung isa sa nakikita kong play niya is that Marcoleta has given Amy Marcos a room to run after, like for example, Romualdez. And I'm hoping na she will continue to chase Torre and the Remulla brothers on the kidnapping of PRRD. Ito yung nakikita kong nangyayari kasi right now napatigil natin yung mga maiingay, yung mga anti-Duterte and pro-impeachment. Tignan nyo how we did a great job during the last election. Natanggal kasi natin si Pimentel, si Binay, si Revilla, si Grace po and Villar, although some of them ended their term. Si Revilla lang yata lost the election. Pero yung call to action really for us here is, number one, let's put to seat yung mga abogado talaga sa Senado and even sa Congress na makikita natin, okay, regardless of their color, but in the end, they will stand up for the law. Tulad ng ginawa ni Cheese, di ba? Na okay, makikita niya talaga na okay, what did he do? He stood up for it. Kasi yung sa question kanina, kung si Soto yung naging SP, even if I think na we will still win the voting, pero medyo magiging madugo yung proseso. Si Cheese kasi parang he made the whole process smooth, even to the point of shutting down Pangilinan. Sino pa yung mga pinatahimik niya by speaking and educating them. Kasi kung si Soto yun, lalo niyang malulubugin yun. And even if APC and by the numbers we will win, it will be a bloody votation to archive it or whatever. So, yung call to action natin dito is number one, dahil may connection na tayo kay Senator Marcoleta, let us voice out and help him do his job sa Blue Ribbon, kasi this is how we can run after yung mga congressman. Kanina sinabi kasi na hindi may impeach yung mga congressman. True. Pero they can still be removed, if I'm not mistaken, by a criminal conviction for the grounds of graft, plunder. Tama po ba, Miss Joey? Through ombudsman and the courts, di ba? Na if they can be convicted, kahit na term pa nila, it results in automatic removal. If I'm not mistaken, more than 6 years yung parusa na imprisonment yata. Isipin nyo guys sa mga nasa COMSEC, if we just pressure Marcoleta and all the other senators to focus on this, kasi ngayon makapagpapahinga na sila sa impeachment. Isipin nyo, dare to ask, and then Miss Joey and I think and even Miss As, we have so much data on the corruption being done, hindi lang sa GAA 2025, even yung mga bilyones na mga flood control sa bawat distrito, nilalatag na ni Dare to Ask, ni Miss Joey. I've seen how Miss Joey showed yung mga kada distrito sa Bulacan. Miss Sas already gave us the overview ng mga ilang GAA, di ba? So if the Blue Ribbon Committee headed by Senator Marcoleta starts running after these people, di ba, nililinis na, and we have yung sa smaller guys, sila Isko Moreno sa LGU also cleaning up on their own and push our LGU leaders to do the same. Now we're putting a lot more pressure sa House of Representatives. Okay? And may ginagawa din yung kabilang party. They're throwing people under the bus, obviously to protect BBM. Pero anong ginagawa ni Titi, ni Toby? Di ba? Nilalaglag si Saldico, nilalaglag yung small committee. So now, we're getting a lot more data na we can use and hopefully pressure the official channels like the Blue Ribbon Committee and even private mga lawyers tulad na ginagawa nila ni alam mo, sa totoo lang ako, hindi ako masyadong hopeful dun sa mga sinasabi ni Toby Chanco. Parang, sige, pakinggan natin. Parang kasi parang he's just he's just protecting BBM. Pero what he's saying, because he is saying it, then of course yung data naman lumalabas, di ba? Nakita ko kasi yung ginawa niya kay sino yung newscaster na yun, si Karen Davila. Yung parang pinipaint niya na baka hindi alam to ng mga congressman kasi si small committee lang. Ang dinidiin niya si small committee, di ba? But now, dahil nagsalita na yung isang congressman, it gives the people a starting point. Kasi dati ang nag-iingay lang tayo mga Duterte supporters, yung mga Duterte policy supporters, di ba? Ngayon nakakakita na tayo ng mga company ni BBM ng
ano, 'di ba, na nagsasalita din like in the form of Toby, in the form of Benitez, 'di ba? Tingnan lang You natin. now have Tingnan lang natin. other party callers na Oo. Joey pa down. yung point ko po, Miss Joey, is ano na tayong we can now start running, and we should start running after these people to hold them all accountable. 'Di ba? Even before the 2028 arrives. Bakit? Kasi if we start lighting fires under the House of Representatives, some of them will start changing sides eh. Some of them will start singing kasi tumanggap lang naman sila ng pera eh. Not all of them are in a leadership role like Saldico or sino pa yung mga leader dyan sa Congress who are the core group of Tambaloslos, di ba? Yung iba dyan, konting pressure lang ng nila, ng constituents nila. Iimik na yan eh. Mag-iingay na yan. They will start saving their skin sa 2028. So yun yung parang nakikita kong call to action dito na gagawin natin kasi nilatag na and in-announce na nga ni APC na ang daming lulubog. So I'm expecting na baka next week in their sessions, pag-uusapan na yung mga flood control na bilyones na nilalatag nyo na hindi naman nangyayari, nangnanakaw, di ba? I'm hoping na that the talks again on GAA 2025 will return, and especially that the Supreme Court will pick up on where it left off, di ba? And marami. Kasi napakarami talagang mga kabulastugan. Yung joy ko about that Senate archiving is not really as great compared to seeing Tambaloslos and the justice done sa GAA 2025. And kanina sa COMSEC pinag-uusapan yung refund. Forget nyo na paano may isusuli yung inaibulsang pera. But what we can hope for is yun nga, maparusahan sila, especially if yung bill ni Cardema na masuportahan, especially if the Blue Ribbon Committee would be successful in really identifying and holding somebody sa Congress accountable and then ma-forward yan sa Ombudsman and makasuhan. Parang ganun. So, yun yung key takeaway ko na okay, this is really expected and now the real work starts. Diba? VP Inday can rest up until February 2026 and even, diba, busy sa kanyang mga relief eh. Busy sa kanyang mga relief na sabi nga ng isa kanina sa COMSEC, sabi niya na paano daw gagalaw si VP. Sabi ko, let's not wait on the government to help. Kasi kahit na-defunded si VP, her relief efforts are continuing dahil po sa inyo, sa public na nagdo-donate, na tumutulong. And because of that, the OVP continues to give relief. Hindi sila nakaasa lang kung ano yung pondong ibinibigay sa kanila. And even if sakalin yung pondo nila, the OVP and VP Sara can still function with our support. Yun yung call to action ko dito sa COMSEC na yung pressure natin, yung ginawa natin during the election, uulitin natin sa 2028. Yung tinulungan natin yung OVP at si VP na makapamigay ng tulong sa mga nasalanta ng Nawala ka na disaster. Filipino Leaks. Sorry? Wala na po? Narinig ko pa siya, Joey. Ay, hindi ko na siya naririnig. Ayan. Hi, Hello? Direk! Narinig? Okay. Sige po, yun lang po, Miss Joey, para makapag-usap kayo ni Direk. Thank you po, Ayan. Miss Joey. And